Yan. So, pagtiyagaan po natin ang isa't isa, no? Pagtiyagaan po natin ang mga ah, loved ones din natin, yung mga kapamilya natin mismo, kamag-anak. Sometimes those relatives of ours, minsan po sila yung nakaka-offend sa atin, nakakasakit po sa atin, but we have to be patient with them, no? Kasi nga, sabi ng God, love your enemy. Lalo naman kung kamag-anak mo yung hindi mo mas dapat na unawain, pagtiyagaan, sharean ng word of God din. O, wag iwawala sa list of prayers mo, yung mga loved ones mo, mga relatives mo, nang sa ganun ay maging totoo po sa atin ang word of God that we are the salt and the light of this world, that we are the servant of God, that we are used by God to share the word. That's one reason why we are called to share His word, no? That's our greatest commission, no? Kaya, kahit sinaktan po nila tayo, ay syempre, mahirap man, pero kailangan po nating magpatawad, mag-release ng mga pain sa puso po natin, no? Para nang sa ganon ay maging malaya po ang puso natin na magmahal. Amen. So, pagtiyagaan po natin ang ating mga loved ones, pagtiyagaan din po natin yung mga mini-mentor po natin, yung may inaalagaan po natin. Ang tanong, meron ba? May mini-mentor ka ba? May inaalagaan ka ba? May tina-target ka ba? Yan. Kasi, minsan, kailangan natin silang tiyagain, lalo na kung marami silang tanong, o kung paulit-ulit man po sila, kung sila man ay may problema, paulit-ulit sila, pagtiyagaan po natin sila. No? So, we have to endure with them, no? Lalo na kung mini-mentor nga po natin sila, ay kung may mga tanong sila, sa tulong ng Panginoon ay masagot po natin. Kasi kasama po sa bunga ng banal na spirito yung patience. Makikita po natin to sa King James Version, yung term na patience and long suffering. Ayan. Kasi po sa NIV, hindi siya long suffering eh. So, sa King James po, makikita po natin doon. Kasama po sa bunga ng banal na spirito po ay yung patience and long. Yan. Kaya nga long suffering. If we are suffering right now with all the things that I have mentioned, lahat po ng nabanggit ko, yun po kasi yung bunga ng banal na spirito. Kasama po yun sa buhay po natin. Amen. Bible did not promise that when God called you and you became a servant, wala ka nang iisipin, wala ka nang poproblemahin, wala ka nang kabigatan, payayamanin ka na lang. No, it is not like that. Life is not like that. Being a servant is not like that. Being a real servant of God is not like that. Look at the 12 apostles of God. Ano-ano yung mga naranasan nila, hindi pa nga natin yung nararanasan eh. How they were killed as a servant of God. Maging totoo po tayo sa kung ano yung sinasabi ng kasulatan. Amen. So, meron talaga po tayong mga sufferings. Huwag tayong masyadong magreklamo sa kung ano yung nararanasan po natin ngayon na paghihirap, pagdurusa, problema, kapighatian, kalungkutan, o anuman. Huwag po tayong masyadong magreklamo sa mga ganyang bagay. Do not murmur. Nasa Biblia, nasa Romans, huwag po tayong magreklamo. Dahil bahagi po ng buhay natin ang mga ganyan. Amen. So, sa verse 8 po, verse 7 pa lang po yun, no? Verse 8, sabi po rito, dapat din kayong magtiyaga
Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen. So, dapat din daw tayong magtiyaga. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yes. Because the signs of the age is already very evident nowadays. Balikan po natin yung Mateo 24. Matthew 24 verses 3 to 12. Basahin po natin. Magsimula po tayo sa verse 3. Excuse me. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya'y nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na to? Kasi po doon sa verse 1 and 2, tinanong po siya, no? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesayas, at marami siyang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Pasimula pa lang. Sa mga panahong iyon, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Ayan. Hanggang verse 12. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. So bukod sa kailangan po nating magtiyaga, sabi sa verse 8, tibayan din po natin ang ating mga kalooban dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. And when will this happen? Tinanong ng mga alagad. Sabi, ayan yung sagot. The signs of the age. At ito pong mga paghihirap na to ay pasimula pa lamang. Amen. Nakita po natin, pwede po nating balik-balikan. Ngayon, nag-aalboruto na naman ang taal, ang kanlaon, yung malakas na pagputok ng Mount Pinatubo ay isang beses parang naano ko rin yan. Pero patuloy pa rin po tayong manalangin at umasa sa habag po ng ating Diyos. Pero kung babasahin po natin what is written in the Bible, these things will really happen. No? Maliwanag po na nasusulat. Pero sabi po sa verses 13 to 14, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kasi nga, kung hindi ka matyaga, hindi ka aabot hanggang wakas. Kung hindi ka matyaga, hindi ka matapat, at hindi po natin titibayan ang ating loob, hindi po tayo aabot hanggang wakas. Kung kailan yun, only God knows. Kasi mababasa rin po natin dito sa baba, sa verse 22, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang mga panahon na ito ay walang maliligtas. Pero dahil sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin niya po ang panahong yon. Basahin niyo po, nandun sa verse 22. Amen. Tuloy po natin yung verse 14. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa, saka darating ang wakas. No? That's why we need to be updated. Saan na nakarating ang Word of God? Sino-sino na nakakaalam ng salita ng Diyos? Anong bansa na?
O meron pa bang bansa ang hindi pa naaabot ng salita ng Diyos? Dahil napakarami ng misyonaryo ang pumapanik kahit sa mga bundok-bundok, liblib na lugar, tinataya nila yung buhay nila para lang magbahagi ng salita ng Diyos. Nasaan na ngayon? Hanggang saan na umabot ang salita ng Diyos? Yan. So, kailangan po nating maging matibay, no? Talagang nung ang nababalita na naman yung Taal, kahit papaano nag-aalala din naman po ako. Bakit? Hindi lang kasi sa sarili mo eh. Kasi sabi ko, Lord, may pandemic pa. May bagong variant pa. Tapos ito, so wag namang pagsabayin. Wag nang sumabay si Taal. 'Di ba? Kaya patuloy po tayong maging matapat, malakas ang loob, matibay, magtiyaga sa kung ano man itong mga ginagawa natin spiritually. Pagtiyagaan po natin. No? Kaya nga yung mga list, 4 lang naman yung naibigay kong list ng mga dapat nating tiyagain. Life experiences, yung paglilingkod natin sa Diyos, kasi minsan napapagod po tayo, pero magtiyaga lang po tayo. Yung mga loved ones po natin, yung mga mini-mentor po natin, no? Pagtiyagaan lang po natin yung mga yan, maging matibay, matatag po tayo, no? Because the signs of the age is already evident and we can do nothing about it. Sabi naman sa Isaiah magaganap at magaganap kung ano ang nakasulat. Sabi niya doon, hindi babalik sa kanya yung salita niya na hindi nagaganap. Amen. Kaya mas lalo po tayong dapat talaga na maging lingkod ngayon, no? At ibahagi po natin ang salita ng Diyos. Pagtiyagaan po natin. Kaya mga loved ones po namin, mga kapamilya po namin, no? Kaya po namin kayo pinagtiyatyagaan, kaya po namin kayo pinipilit, kaya po namin kayo ninanais. Hindi lang mga kapamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kakilala, mga kahit hindi kakilala, kaya po namin po sinatyaga na kahit minsan dinidedman nyo po kami, ay sige lang kami sa kakakamusta sa inyo, kakabahagi ng salita ng Diyos sa inyo, no? Mga kapatid sa pananampalataya na nanlalamig, na patuloy pa rin po naming inaabot, magpaabot po kayo. Huwag po kayong lumayo, huwag niyong ilayo ang kamay ninyo. Inaabot po namin kayo, magpaabot po kayo. Amen. No? So, maging matibay po ang loob nating lahat. So, instead na manlamig ka, ikaw na tagapaglingkod ng Diyos ngayon, sa mga nararanasan mo, instead na manlamig ka, hindi. Dapat mas lalo po tayong kumapit sa Diyos, mas lalo tayong magtiyaga, mas lalo nating hingin at tibayan ng Diyos ang ating pong kalooban. Para nang sa ganon, tayo po ay manatili, makatagal hanggang wakas. Verse 9, doon sa Santiago. Balik po tayo doon sa main verse natin. Verse 9, huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Ayan, magkakasunod naman to, magkakatugma-tugma po itong mga inaaral po natin. Huwag tayong maghinakitan, no? Kaya po minsan talagang umeentra kami sa usapan o sa usapin pag alam namin na merong something na nagaganap sa bawat isa. Kasi ito yun eh. Sabi po sa 1 Corinthians 6, 1 to 7. Basahin po natin yung sinabi ni Pablo doon, napakaganda. Unang Korinto, 1 Corinthians chapter 6. Makinig po kayong mabuti. Makinig kayong mabuti at basahin niyo rin ang inyong mga Biblia. 6, 1 to 7. Kung minsan, ang isa sa inyo ay may reklamo laban sa kanyang kapatid. May reklamo ba kayo? May reklamo kayo laban sa kapatid.
May reklamo kayo sa akin. Tuloy natin. Magsasaktal ba siya sa hukom? Sa hukom na pagano? Yung pagano po hindi kumikilala sa Diyos. No? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Verse 2. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Yung mga magkakapatiran na nagkakaroon ng reklamo laban sa isa't isa. Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng iglesia? Mahiya-hiya naman kayo. Ayan, tingnan nyo, meron pa siyang exclamation point. Mahiya-hiya naman kayo, wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya? Tingnan niyo po yung verse 7. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Napakasakit. Sabi rito, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Ayan. Nangyayari po ito. Kapatid laban sa isang kapatid, may reklamo sa isang kapatid. No? Sasabihin sa hindi kapatiran, sasabihin sa hindi kaanib sa iglesia. Ano pong nangyayari noon? Anong mangyayari noon? No? Ganito. Sabi nga ni Pablo, mahiya naman kayo kung hindi po natin ito maaayos mismo sa ating magpapamilya, spiritual family. Failure, sabi nga dito sa verse 7, yun ay kabiguan sa ating pagkakapatiran. Kaya po kami, sabihin ko na yung term, umeepal kapag ka po alam namin na merong nagaganap na tampuhan, hinanaingan, kasi hindi nga maganda. Bukod sa hindi na ito magandang patotoo, failure po ito, pagkabiguan po natin kung hindi po natin ito naaayos. Amen. Kaya kung meron pa po kayong mga hinaing sa isa't isa, reklamo laban sa isang kapatiran o ibang kapatiran, ay ayusin na po natin. Tayo-tayo po ang mag-aayos at hindi mo na yan kailangan sabihin pa sa hindi natin po kasama sa iglesia, sa hindi po natin kapatiran sa pananampalataya. At mas lalong hindi na rin dapat siya makarating, sabi nga sa hukom na pagano. Bawa paparating mo pa sa barangay, o tapos pare-pareho naman kayong mananampalataya. Yun. Sabi nga sa Santiago, huwag na tayo maghinanakitan. No? Kaya nga ako, kahit dinededma ako, sige lang. Sige lang. No? Sige lang ng sige lang. Verses 10 to 11. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Amen. Totoo po ito. Alam na natin yung kwento ni Job. Napakabuti po ng Diyos. Sabi ko nga, mga ilang araw na po yun, Lord, ano po uli ang ituturo ko? God, alam nyo, ngayon naman pong buwan na to, ayaw niya akong ialis sa kwento naman ni Job. Kasi nung binigay niya to, hindi ko pa po
nabasa ko na 'to 'no, pero minsan hindi mo naman din natatandaan lahat, 'di ho ba? Nung inulit-ulit ko siyang basahin, nabanggit na naman si Job. Sabi ko, God, gusto mo talaga yung pananampalataya ni Job na aming pananampalataya, yung katauhan ni Job, na yun po yung amin talagang ano. Anyway, yun naman talaga yung binigay niyang ano sa atin no? For this year 2021. Salamat talaga po sa Lord, napakatapat niya pag nagbigay po siya ng salita. Kasi kung ako, madami akong maiisip. Pero hindi po ganun ang basihan ng paggawa ng ituturo patungkol po sa spiritual teachings, no? Hinihingi po natin yan ng permiso at kino-confirm po ng God ang mga word po niya. At kaya ako'y natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos. So sabi po rito sa verse 10 to 11, tularan, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Totoo naman po, yung mga noon talaga na propeta ng Diyos, tunay na propeta po ng Diyos, tunay na lingkod ng Diyos, talaga naman pong puro hirap ang dinanas po nila. Kaya po ngayon ay talagang yung prosperity gospel, kaya po yan ay hindi po talaga hindi mas hindi ini-entertain, pero hindi po yun ang katotohanan na sinasaad ng isang tunay na tagapaglingkod ng Diyos. Yes, God will provide, God will give us everything that we need, no? Pero wag po niyong paniwalaan na kapag ikaw ay tagapaglingkod ng Diyos, ay yayaman ka na, magkakaroon ka na ng maraming pera. Parang politics ba? Kaya nga sila nagpapatayan dyan eh. Kaya nga maraming nagkakagusto sa politics eh. Because they have this authority, they will become fame, and most of all, they will have money. A lot and lots of money because hawak nila yung funds eh. May control na sila sa mga funds. Sabihin nila ganito yung project pero wala naman. So, yun eh. No? Hindi po tayo politics. No? Ang spiritual na buhay po natin ay hindi po parang politika, no? Na pag-aanib ako dito, yayaman na ako. Bay hindi, pwera na lang kung meron kang ginagawang kabalbalan. Amen. So, sa lahat po ng ating katyagaan, mayroon pong bunga ang pagtsatsaga po natin. Sa ngayon siguro hindi mo pa maranasan, sa ngayon hindi mo pa makita, pero darating ang panahon, ibibigay po ng Diyos yan. Ibibigay ng God ang reward. Papakita niya sa'yo anong mga naiisip mo. Sabi nga sa Korinto, no eye has seen, no ear has heard. No one can know what God has in store for us. Nobody knows. Only God knows. What we know is God can give the best. Amen. Hindi ko po sinasabing baka ma-misinterpret nyo ako dun sa pag-ano ko sa prosperity gospel. No? Hindi ko sinasabing hindi maganda po ang pera. Hindi po. Dahil ako ay nagtatrabaho pa din po ako to sustain the things that I need here in this world. Ang sinasabi po natin dito, yung magiging mindset mo na, yung thinking mo na kapag ka ikaw ay born again, naglingkod ka na sa Diyos, ganito na. No? Yayaman ka na, magiging ganito ka na. Hindi po ganon. Ang tunay na tagapaglingkod ng Diyos ay merong long sufferings. Idinadaan sa apoy, dinadalisay, nasasaktan. Amen. Nasasaktan, nahihirapan. Amen. Yun po ang mga nararanasan ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Kaya magtiyaga po tayo. Magtiyaga po tayo dahil sa bandang huli, ang magtiis, ang maging tapat hanggang wakas. Siyang maliligtas. Mararanasan po natin ang pangako ng Diyos na yan. Amen po ba?
Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon, salamat o Diyos, salamat sa katuruan, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng word mo ng katiyagaan. Last week, Lord God, gusto mo maging handa ang mga pananampalataya namin. Ngayon gusto mo kami maging matiyaga. Dahil alam mo kung anong nararanasan po namin. Alam mo kung anong buhay namin. Alam mong nagaganap po sa amin. Kaya itinataas namin sa iyo ang lahat. Panginoon, binibigay namin sa iyo ang lahat. We just give to you everything, Lord God. Maging yung mga kaganapan po ngayon, patuloy na itinataas po namin sa iyo, Panginoong Yesus. Tibayan mo po ang mga loob po namin. At nawa, O God, ma-release ang bawat isa sa amin sa mga hinanakitan, sa mga reklamo laban sa kapwa-kapatiran, Panginoon. Kung meron man, maayos po ito in Jesus' name. Reveal, expose, and then, Lord God, dayaan, Panginoon, na ito po ay maisaayos po namin ng kami-kami in the mighty name of Jesus, Lord God. Yung mga matitigas, palambutin mo yung puso, palambutin mo po yung ulo, mangusap ka sa kanila. God, ikaw lang ang may kakayanang ayusin yung kaisipan po nila. In the mighty name of Jesus, Lord God. Yung mga halos ayaw na sumamba, ayaw na makinig kahit sa video lang, ayaw na, Lord God, touch them right now in Jesus' name. Touch their heart, Lord, in the mighty name of Jesus, in Jesus' name, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord God. We praise you in Jesus' name. We are praying also for all our loved ones, all our relatives, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na magbunga din tong pagtsatsaga namin sa kanila na sila'y bahaginan, yakagin, pilitin, Panginoong Yesus. Ito po ay para sa ikabubuti naming lahat, O God. Kaya dalangin ko po, Panginoon, dalangin namin na itong salita mo na to ay talagang kung sino man yung mga nakarinig, nakamag-anak po namin, mga mahal po namin sa buhay. God, touch mo yung puso nila. Touch mo po yung isip nila, Panginoon. Pagliwanagin mo, maging clear sa mind nila. Matatapos ang panahon. Magkakaroon ng katapusan ng mundo. At hindi dapat, Panginoon, nila maranasan na huli na yung lahat. In Jesus' name, God. In Jesus' name, Lord God. Because we love them and you love them also, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Patuloy na ingatan mo ang bawat isa sa amin, pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Sa iyo po kami umaasa, Panginoon. Patatagin mo ang mga pananampalataya, ang katiyagaan, Panginoon. Huwag pong maalis sa amin ito, yung focus na sa iyo lang kami, Panginoon, nakatingin, the author and the finisher of our faith, Lord God. We thank you for all the words that you are giving unto us. We are thanking you for all the comforts, Lord God. And we are thanking you for all the people, Lord God, that is blessing us, Lord God. Bless them also. Bless them also, Lord God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Bless each and every one of us right now in the mighty name of Jesus. Change the heart and the minds of the people, Panginoon, na hindi pa po lubusang sumusuko sa iyo. In the mighty name of Jesus, God. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. We just thank you, God. We just bless your holy name. In the mighty name of Jesus, we all pray and say, Amen. Amen and Amen, Lord God. We praise you, Lord God. Hallelujah. Salamat po ng marami. Nawa po ito ay talagang tumimo po sa puso ng bawat isang nakapakinig ng word ng God po sa araw na to. Salamat po.